Mahigit isang buwan na lang at magsisimula na ang FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia kung saan isang Pilipinas na nag-qualify para sumubok na makuha ang kampyonato. Kaya naman ngayon pa lang ay kabi-kabila na ang prediksyon kung sino nga ba ang mga paborito para mapanalunan ng kampyonato sa edisyong ito. Sino-sino nga ba ang top contenders sa mga bansang kasali at sino-sinong team ang posibleng manorpresa sa torneo? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. Ang FIBA Asia Cup na ang dating FIBA Asia Championship at noong sinauna ay ABC Championship ay ginaganap every 4 years. Ang huling nagkampiyon dito ay ang Australia nang ginanap ito sa Indonesia at talunin nila ang Jordan ng 2 puntos lamang sa finals, 75-73. Nagsimula ang kampyonato noong 1960 at unang nagkampiyon ng Pilipinas at nasundan pa muli ito ng talunin natin ng Taiwan noong 1963. Since then ay nagkampiyon pa tayo ng 3 beses noong 1967, 1973 at ang pinakahuli nga ay noong 1985. Dinomina ng China ang championship na mayroong 16 na gold medals. Ang pinakahuli nga nila ay noong 2015 kung saan tinalo nila ang ating Gilas Pilipinas. Medyo marami nga lang naging kontrobersya sa edisyong ito ng championship hindi lamang sa gold medal game pero sa buong pag-host ng China sa Asian Championship. Andyan ang delayed ng electric bus ng ating national team dahil di umano ay hindi daw ito na-charge kaya naman mas naging maiksi ang oras ng Gilas para mag-warm up bago ang finals nila kontra host China. At pagdating nga nila finally sa venue ay tsaka naman tinanggal ang net ng ring kung saan sila magwa-warm up. Ang isa pa ay ang pag-reschedule ng semifinals game natin kontra Japan sa mas late na schedule dahilan para ang recovery ng mananalo ay naging mas maiksi para sa oras na nakatakda para sa finals game. Ang iba pang kababalagan ng host China ay ang ibang hotel ng mga Chinese players kaysa sa ibang bansang kasali na labag sa FIBA rules at ang hindi nga pagbibigay ng tickets para sa delegasyon ng SBP sa finals game. Malala din ang game officiating dito guys o ika nga nila luto pagkalaban ng host country. Samahan pa yan ng bastos na crowd na allegedly ay mga nagmumura at binibigyan ng mga players ng bad fingers or gestures at ang matindi pa ay namamato ang mga ito ng mga plastic bottles at papel sa bench ng kalaban. Well, sa huli ay nakuha ng China ang nais nila at yan nga ay ang magkampiyon sa score na 78-67. Fast forward at ang Saudi Arabia na nga ang mag-host ngayong taon ng FIBA Asia Cup. At dahil papalapit na ang torneo ay naglabas ang betting partner ng FIBA nang sa tingin nila ay ang mga paboritong manalo ng gold medal. Una sa kanilang listahan ay ang defending champion Australia. Inaasahang magiging malalim ang bench ng Boomers kung saan naandyan ang kanilang mga NBA, NBL at Japan B-League players. Malaki ang posibilidad na maglaro sina Ben Simmons, Josh Giddey, Dyson Daniels, Matthew Dellavedova at Joe Ingles. Pangalawa sa kanilang listahan ay ang ating Gilas Pilipinas. Ayon sa kanila ay ang Pilipinas nga daw ang pinaka may karisma, strong spirits at mayroong will na manalo. Panigurado nga daw na ang mga fans na wala ang kanilang bansa sa Asia Cup ay paniguradong ang Gilas ang i-cheer. Ang ikatlo at huling top contender para sa kanila ay ang silver medalist ng nakaraang Asia Cup na Lebanon. Napatunayan nga daw ng Lebanon sa nakaraang edisyon na hindi sila takot kahit sino ang makaharap nila kahit na ang Australia na nagparada ng mga NBA players. Inaasahang pangunahan pa rin ni Arakji ang Lebanon para subukang masungkit ang gold medal. Hindi rin nila isinasantabi ang mga posibleng maging surprise teams sa Jeddah. Una nga dyan ay ang China. Kahit nga daw nagpalit na ng coach ang China ay daladala ng bago nilang coach na si Go Shikyang ang experience bilang dating player at ilang beses nga siyang nagkagintong medalya sa Asia Cup. Isa pang dark horse ayon sa kanila ay ang Jordan. Dahil nga daw ito sa kanilang physical style of play at ang pagkakaroon nila ng mga shooters. Lastly, andyan pa rin ang threat ng bronze medal winner ng nakaraang edisyon na New Zealand. Ang malaking dagok sa ambisyon ng Tall Blacks na makuha ang gintong medalya ay ang hindi paglalaro ni Steven Adams ng Houston Rockets. Pero ganun pa man daw ay may mga players pa rin sila na malaking experience sa paglalaro internationally gaya ni Corey Webster na makakatulong sa kanilang kampanya. Hindi rin natin maisasantabi ang host team na Saudi Arabia dahil nga sa kanila ang home court advantage kaya naman posibleng makatulong ang hometown support para sila ay makakuha ng mga panalo at posibleng maging biggest surprise ng 2025 FIBA Asia Cup.
Wala sa listahan nila guys ay ang South Korea at ang Japan na sa aking palagay ay malayo rin ang mararating sa edisyong ito ng paligsahan ng pinakamagagaling na basketball team sa Asia. Well, kahit ano pa man guys ay panigurado ay bubusugin tayo ng basketball sa paparating na FIBA Asia Cup. Kaya naman ihanda na natin ang ating sarili para sa mga exciting basketball action at sumuporta sa ating gilas, Pilipinas.